Hello mga sir, ito meron tayong isang troubleshoot na PCX na 160 na galing na ito sa ibang paggawaan at gumastos siya ng 7,000 pero hindi pa rin siya umandar. Pinalitan ng solenoid tapos TPS at hindi pa rin umandar. Ngayon nakita nung pinagpagawa ni sir dahil 131,000 raw yung kilometer dahil nga ayaw mag start, ang sabi ay engine refresh daw. Engine refresh daw. Ang basihan natin sa pag-engine refresh mga sir, kapag once na matino yung motor at hindi naman nagbabawas yung langis, sabi mo ang magbabawas kasi hindi mo naman totally matatanggal yung 800 ml dyan, sabi mo lang nagbabawas siya ng 50 ml o 100 ml, sakto lang yun mga sir. Kung maalaga ka sa motor mo, alam mo naman yung gamit mo na hindi naman siya nagbabawas kahit wala kayong kilometer, hindi naman kailangan magpa-engine refresh. Meron pang mga ginagamit na additives na pwede mong ilagay sa motor mo para kasi ang purpose natin sa pag-engine refresh ay matanggal yung carbon. Yan. Kasi ikaw naman na may-ari niyan, makikita mo naman na maganda yung hatak ng motor mo. Hindi mo kailangan pa engine refresh. Kaya din ni sir dito dahil ayaw mag-start. Pa-start mo habang ito. Gumastos siya ng 7,000 pero ayaw mag-start. Na dapat ang gagawin mo kapag ayaw mag-start, puro na lang siya dito sa instant. Ito i-check mo yung kuryente ng motor mo, check mo yung fuel pump kung tumutunog. Fuel pump, chinek na, goods. Tapos tanggalin mo yung spark plug cap, saka kapo-start natin, ni walang lumalabas na kuryente na nanggagaling sa ignition coil. Syempre pag ganyan kasi, wag mo muna kagad ipapawalwal or wawalwalin yung wire mo kasi nga yung motor mo saliwa. Basta alam mong hindi nabaha, hindi nadaga. Ang gagawin mo na lang, check mo yung ignition coil. Isa rin sa nagiging problema ni PCX mga sir, yung ignition coil. Okay, hindi pa tayo magpapabili ng pisa. Testing ka nga muna ng isa dyan. Para mo saglit. Yan. Ito yung ignition coil ni 160 mga sir, totally maliit lang siya. Mas gugustuhin kong gamitin para sa akin, kung ako yung tatanungin ninyo, yung pang click or pang Honda Beat, halos same lang din sila. Kung gusto niyo naman na aftermarket mga sir, pwede rin yung pa ito, basta ang gagamitin nyo pang FI, huwag kayong gagamit ng pang carb na ignition coil dahil maapektuhan yung ECU ng motor ninyo. Check natin yung kilometer nito. Ito maalaga si sir, kahit sabi mo ng napakalaki, 100 ayan, laki kahit sabi mo napakalaki yung motor ni sir, hindi pa na-encounter ng babang makina nito, hindi pa na-encounter ng babang makina. Hindi tulad ng mga yung mga na-encounter namin na ang bababa ng kilometer. Okay, ayan pang click gagamitin natin. Pansin nyo sa mga click mga sir, yung ignition coil nila, ayan, mas malaki. Guaranteed ko rin din naman yan mga sir kasi nga nasubukan ko na, tsaka para-paras lang din naman sila. Ayan, tignan natin, isaksak natin, dinukot lang natin, hindi mo natin tanggal yan. Tapos mamaya silipin natin yung pinagpalitan kasi yun ang sabi ni sir, tinatala ng TPS saka yung solenoid, yung actuator, yung tabi ng solenoid, yung pinaka ibabaw niya. Okay, tanggalin mo na yung spark plug cap niya, pagpasyahan natin. Ganun lang man kasi ang gagawin natin mga sir pagka redondo ng redondo. Siyempre ang una nyong gagawin, gasolina, check fuel pump, tapos spark plug cap, ignition coil, saka yung TPS, ganun. Dapat wag muna sa TPS, sa dalawa muna kayo magbabasya. Ayan mandar gumastos ng 7,000 pero walang nangyari. Nire-request ng engine refresh, prepare daw si sir ng 20k para sa pag engine refresh. Maganda naman yung tulog ng makina.
Huwag muna kayo maniwala doon. Kahit umabot ng 100 plus, sasabihin sa inyo engine refresh, kayo ang nakakilala sa motor ninyo Alam nyo naman na alaga niyo yung motor ninyo. Kapag nag-change oil kayo, ay nakikita nyo na marami pa, huwag yung makipagawa. Sayang lalo ngayon, napakamalang pisa. Lalong-lalo itong motor na ito, malang pisa nito. Okay, dahil nang hiram lang tayo ng ng ignition coil, ito gagamitin natin. Yan. Pi ito. Yan, original pi ito yan mga sir. Kasi meron din akong tinda niyan. At syempre bago ko naman din ikakabit yan, sinabi ko na rin kay sir, wala tayong available stock na ignition coil, kundi yan ang available. At nakapagkabit na rin kami niyan, maraming beses na rin. Basta ang pipiliin nyo pang FI, kasi magkaiba po yan sa decarburador. Pag decarburador ang ginamit nyo, asahan nyo may kalalagyan ECU nyo. Kaya lagi nyong tatandaan, pag ignition coil, tatanungin nyo kung pang FI or pang carb. Huwag kayong gagamit ng pang decarburador kung FI ang motor ninyo dahil masisira ECU. At naano na namin yan, subukan na namin yan. Kikabit natin yung ignition coil. Basta pang FI. Okay, kinakabitan natin yung ignition coil. Tapos saka natin paandarin. Okay, silipin natin sa lalim. Tingnan nyo lang. Yan, nakikita nyo yung orange na kulay na yan. TPS po yan. Ibig sabihin, talagang pinalitan. Pati yung sa ibabaw, pinalitan din yan. Yan ating masinilip kasi masikip. Kailangan mo tanggalin yung compartment. Okay, testing mo. Okay. Ayan start siya mga sir. Yan. Tapos obserban natin yung sinasabi ni sir na bumabagsak daw yung kanyang RPM or yung minor. Kasi kapag once na kinukulang ka ng kuryente, kinukulang ka ng supply ng gasolina, mga galing sa pump, talagang babagsak yung kanyang RPM. Yan, alam nyo yan. Kahit sa mga decarburador, kapag kinukulang sa kuryente, kinukulang sa gasolina, babagsak talaga ang minor. Minsan mamamatay. Ito, stable yung kanyang minor. Yan, walang check engine. Ibig sabihin, gumastos si sir ng 7,000 mahigit, pero hindi nawala yung problema. Kumbaga, nagpalit si mekaniko ng ibang pisa na hindi naman pala yun ang sira. Na ang sira, ang sira lang ay ignition coil. Basta pagka mga ganyan, puro na lang redondo, basic step muna ang gagawin ninyo. Pinaka-importanting, unahan nyo muna. Kahit kayo, kaya nyo i-check yan Tanggalin nyo lang dito. Yan. Tapos, dahil mas madaling i-check si spark plug, yun na muna i-check yung spark plug. Makikita nyo naman kapag mahina kuryente nyan, katingting lang yung o kahibla ng wire lang yung parang kuryente nya. Kapag malakas, makapal yung kanyang kuryente na lumalabas. Ibig sabihin, goods yun. At ganun pa rin, puro redondo. Ibig sabihin, fuel pump ang problema. Kasi kapag sira ang TPS mo, pag sira ang TPS mo mga sir, hindi maglalabas ng kuryente kapag sira ang TPS. Yan. Kahit anong motor, pag sira TPS, hindi magkakaroon ng kuryente. Ito, ignition coil. Ganun lang gagawin niyo mga sir. Tapos syempre i-reset pa rin natin yan. Dahil mag-check engine din kasi yan. Kahit sira yung ignition coil, mag-check engine din yan. Pagka dinayag mo siya, lalabas yung ignition coil. Ganun lang gawin niyo mga sir. Okay na to.